abogado ng Pangulo Nako. ang i-appoint bilang chairman ng COMELEC. Bakit? Nako. Bakit? Nako. Napaano tuloy si Atty. Topacio? Ah. Because we lawyers, alam ni Attorney Harold yan, we are bound by a certain set of principles, one of which is conflict of interest. Nako, ano ba ibig sabihin? You cannot go against a client even after the lawyer-client relationship has ended. Party list na Duterte youth na kung saan ay binoto ng karamihan ng pulis at sundalo. And sad to say, Philippine Earth, mantakin mo, yung binoto ng pulis at militar na party list, which is Duterte youth, na mga representante nila ay PM Mayor at PNPA. Yung representante nila, mga kababayan, mga uniform personnel. At alam nyo kung sino ang kinonsider ng COMELEC para hindi iproklama sila. Sino? Etong mga komunistang grupo. Kababayan, kung ikaw ang representante ng 3rd District, naturalmente, you are registered in the 3rd District. Tama, mali? Kasi nga, ikaw ang representante, kumandidato ka eh. Ibig sabihin, nandiyan ka nakatira sa 3rd District. Tama, mali? Ka nakatakbo. Ano ibig sabihin nun? Pinayagan kang maging kandidato dahil nga ikaw ay rehistrado sa 3rd District. Tama, mali? Malupit talaga yung nasagap kong balita. Nako! Pinag-iisipan ko nga mga kababayan kung dapat ko itong pag-usapan eh. Di ba? Pinag-iisipan nun natin kasi delicate. So baka ito'y, alam nyo na, baka ito'y aking, ayun, ayoko naman. Medyo delicate mga kababayan kasi, nako, may tatamaang malupit na malupit. Nako. Sigurado may magagalit. Sigurado, dako po, delicate na naman ako niyan. Pero pag-uusapan natin yan, unya. Ha? Mate. Chotomate ka decide. Chotomate, ha? Pag-usapan muna natin itong eleksyon. Okay? Kasi meron nung sinabi si Topacio dito sa eleksyon. At isa pang malupit na revelasyon, ika nga. Pag-usapan natin yan, ha? Ito po, itong pag-appoint. Nako, ayoko na. May revelasyon dito mga kababayan ha? Panoorin natin ha. Pasok. I've always said it was a bad idea. Bad idea? Yung abogado ng Pangulo ang i-appoint bilang chairman ng COMELEC. Bakit? Nako, bakit? Nako, napaano tuloy si Atty. Topacio? Because we lawyers, alam ni Attorney Harold yan, we are bound by a certain set of principles, one of which is conflict of interest. Nako, ano ba ibig sabihin? You cannot go against a client even after the lawyer-client relationship has ended. Nako, yun. That's the bedrock principle. Sagrado po sa mga abogado yan. Paano si George Garcia? He was very active as an election lawyer. Nako! Ang dami niya naging kliyente, not only the president. How is he going to deal with the situation when a former client goes before the Commission on Elections, which he heads? Nako, ito. Pag-usapan natin to mga kababayan. Matinding usapin po ito ha. Bakit kanyo? Kasi simpleng-simple lamang po Ang mga abogado, ika nga, sabi nga ni Topacio, meron kaming nakikisali ko. Sige na nga. Meron kaming code of ethics na halimbawa, ako, kunwari lamang po ito ha. Kunwari ako isang abogado. Kinuha ako ni Boss Dada bilang abogado niya sa kasong overeating. Kari inaksahan siya ng gluttony. So, para may pagtanggol ko siya sa kasong gluttony, wala namang kasong ganun ha. Biro-biro lang po ito.
hinire niya ako bilang abogado niya. So, kinuwento niya sa akin yung mga sagradong secret, ika nga, to defend his being gluttony. His being matakaw. Yeah? So, binigay niya sa akin kasi ganito yan, Banat Bay. Pagka ako, na kumakain ako. So, alam ko lahat yung dahilan kung bakit po siya naging matakaw. So, yung palusot niya kung bakit siya naging matakaw. Halimbawa, di ba, ganyan. Tapos, di tapos na yung kaso. Dahil ako'y napakagaling na abogado, ay naipanalo ko yung kaso at hindi na po siya nahatulan ng guilty bilang isang sobrang takaw. Halimbawa lang po yun. Tapos, nagkaroon naman ng kaso uli. In the future, halimbawa, may kumaso naman kay Boss Dada. Uli, meron naman kumaso sa kanya. Ang ginawa nung kumaso sa kanya, halimbawa, oversleeping. Halimbawa lang. Ang kinuhang abogado, ako. Bakit? Kasi siguro alam niya yung sikreto ni Boss Dada. Alam ko yung sikreto ni Boss Dada. So, para manalo siya, halimbawa, si J. Guevara yung nagdemanda kay Boss Dada, para panalo niya yung kaso, kinuha niya akong abogado. Pero ika nga, sabi nga ni Atty. Topacio, hindi pwede yung gayon. Ibig sabihin, mga kababayan, Code of Ethics yun, meron silang sagradong sinusundan na, sandali, dati kang abogado eh. Hindi ka pwedeng kunin na laban sa'yo in the future. Diba? I mean, kung ikaw naman may delikadesa, kung ikaw naman dapat hindi mo tanggapin nyo bilang isang abogado. Sandali, dati kong kliyente ito. Gusto nyo usigin ko ngayon itong kliyente ko? May mga tarantado pala kayo eh. Diba? Ganun. Halimbawa lamang po. Ganun yung sinasabi ni Atty. Topacio pagdating po kay COMELEC chairman. Ayan na. Ito'y malinaw. Si COMELEC chairman po ay sabi nga ni Atty. Topacio, siya po ay naging abogado ng mga politiko patungkol sa mga issue ng eleksyon. At kasama na po daw diyan ay walang iba kundi ang presidente na si Marcos, the Junior. Kasama siyang abogado. Anong problema nung Banat Bay? Siya naman na nag-appoint doon bilang COMELEC chairman. Di ba? Pwede mo sabihin ganun. Naturalmente, kung saan may tiwala yung presidente, abay, syempre magaling na abogado ito, kaya nga siya kinuha noon eh. Oo, ibig sabihin, i-appoint siya bilang, anong problema doon, Banat Bay? Hindi po kasi, alam nyo kung bakit? Ang COMELEC ay isang constitutional body. Separate. Alam nyo po ba na hindi kayang tanggalin ng presidente yung COMELEC chairman? Hindi. Sila po ay may fixed term. Kaya nga po sila impeachable. That's the only way for them to be removed. Ano ibig sabihin? Para din po yung ombudsman. Diba? Yung sa ombudsman, ang nag-a-appoint talaga dyan ay yung presidente. Pag inabutan ng retirement, halimbawa, magre-retire na yung ombudsman natin ngayon, ang mag-a-appoint po susunod ng ombudsman, presidente. Pero pag in-appoint na po yan, may fixed term yan. Yung susunod na pangulo, hindi niya pwedeng galawin yung ombudsman. Pareho din po niyang COMELEC chairman. Hindi niya pwede, yung susunod na pangulo, hindi pwedeng palitan. Eto, hanggang matapos ang kanyang termino. Bakit ganun? Anong ibig sabihin nun? Unlike yung mga sekretary, they serve in the pleasure of the president. Kung hanggang kailan gusto ng presidente, pwede silang sibakin. Bakit itong COMELEC, halimbawa, ay hindi pwedeng ganun? Kasi nga po, mga kababayan, the idea is yung COMELEC dapat hindi ho sila bias sa mga judgment because yung kanilang panunungkulan bilang pinuno ng eleksyon ay dapat hindi makukulayan ng politika. So, ibig sabihin, kahit yung Pangulong nag-appoint sa kanya
ay kung halimbawa ay may ginawang kabalastugan, siya bilang COMELEC chairman that would relate doon sa eleksyon, pwede niyang banatan yung presidente na nag-appoint sa kanya. Kasi nga, hindi siya kayang tanggalin. Ganyan din po ang mga justices Ang presidente namimili pag mag-retire mga justices. But fix yung term nila. Once they were appointed, hindi na sila pwedeng tanggalin hanggang mag-retire sila. So, para magkaroon ng independence yung mga korte natin. Ganon din po sa COMELEC. The idea is para maging independent yung COMELEC. Ang sinasabi ngayon ni Topacio dito ay simple lang. Dati kang abogado ni Marcos. Paano mo ngayon kokontrahin kung sakasakaling may ginagawang katarantaduhan si Marcos? Kaya it will be a conflict of interest kung sakasakaling merong gawing pandaraya kuno ang Marcos administration. Bakit? Dati mo kasi silang client. Naintindihan nyo? Yan yung sinasabi ni Atty. Topacio na parang tila walang delikadesa etong si COMELEC chairman. Dapat, in the first place, tinanggihan niya nung una. Kasi ngayon, nakukulayan siya ng kung ano-ano. Bakit? Number one, iba yung sinabi niya before the election at pagpapaliwanag niya na mga dapat gawin. Pero hindi ginawa ng COMELEC. Pinakita na natin yan sa isang video natin. Sa katunayan, kahit po yung mga independent watchdog, nagsabing gano'n, nagtataka sila bakit late ang transmission. Hindi yon ang sinabi ni Chairman George Garcia. Number one yun. Second, yung mga overvotes. That overvotes can already yung tinanggal kasi overvotes, ibig sabihin ng overvotes hindi sobra. Overvotes meaning sa sobrang may 17 million na kinancel. 17 million ng overvotes. Last time 1 million lang. Plus. This time 17 million. In other words, dahil sa sobra daw yung ibinoto, kinancel. Ilan ang amount nun? 17 million. That 17 million, kaya na magpanalo at magtanggal doon sa 12. Second discrepancy. Una, yung sinabi ko sa inyo, di ba? Na iba yung sinabi sa ginawa. Pangalawa, etong 17 million na overvotes. Pangatlo, ay yung mga nanalo na hindi pinoproclaim. Nakita na po natin yan. Si BH, party list, etong si, tawag dito, etong party list na Duterte Youth, na kung saan ay binoto ng karamihan ng pulis at sundalo. And sad to say, Philippine Earth, mantakin mo, yung binoto ng pulis at militar na party list, which is Duterte Youth, na mga representante nila ay PM Mayor at PNPA. Yung representante nila, mga kababayan, mga uniform personnel. At alam nyo kung sino ang kinonsider ng COMELEC para hindi iproklama sila. Sino? Etong mga komunistang grupo. Mantakin mo, ang COMELEC mas pumanig pa dito sa mga komunistang grupo na nagrereklamo sa Duterte Youth na may mga kaso rin, may mga disqualification. As a matter of fact, convicted pa yung isang putang ina nilang representante. Yun pa ang pinanigan. Yung grupo na yun. Diba? Kaya galit na galit si Cardema Eto kaming pinagkatiwalaan ng mga pulis, ng mga sundalo, at kami pa ang gagawin ninyong tatanggalin ninyo bilang party list at hindi ninyo ipoproklama. Habang ang pinakinggan ninyo
ay yung mga komunista kalaban ng ating gobyerno na may kaso mula sa ating gobyerno dahil sa kanilang mga maling gawain. As a matter of fact, yung isa convicted, putang inang yan, lintik. Kaya nakakagalit eh. Di ba po, eto, sorry to say pero nakakagalit na nangyayari sa Pilipinas. Mantakin mo, mas pinanigan pa yung mga yun. Tapos, ito na nga yung sinasabi ni Topacio, mga kababayan. Ito na yung sinasabi ni Topacio na conflict of interest kasi. Anong ibig sabihin niya? What if lang, hindi naman po niya sinabing ito, alleged lang, halimbawa lang, kung sakasakali lang, na inutusan siya ng presidente. Since he is a client before, therefore, hindi niya pwedeng kontrahin. Kasi kaibigan niya, kliyente niya dati. O, di ba? Dati kitang abogado eh. O, halimbawa, abogado ko si Topacio. Naging presidente ko. Ilalagay ko siya sa isang independent body. Halimbawa, gawin ko siyang COMELEC chairman. Di ba? Ang sagwa nun, magkaibigan kami. Oh, tapos dayain ko yung, halimbawa lang, dayain ko yung eleksyon. Anak ng weteng. Hindi ba po, bilang isang abogado, ay dapat umaalis ka na dyan kasi conflict of interest yung ginawa mo? Tinanggap mo? Yun ang sinasabi ni Atty. Topacio, hindi po ako. Di ba? Gago! Nililinaw ko lamang po mga kababayan. Kahit mag-inhibit na siya, sabihin natin mag-recuse siya sa proceedings, there will always be a cloud. Number 2, yung mga actuations po ng ating COMELEC, sad to say, do not inspire confidence. Hindi lamang yung Duterte Youth, alam na natin, ano? Kung nandoon naman po sa petition at nasabi na ni Chairman, yung lack of due process. Kasi nasa Omnibus Election Code, totoo naman po, you can suspend a proclamation. But only when evidence is strong. Nako! Pag sinabi mong suspended ang proclamation, when evidence of guilt is strong, you have to state the law violated and the facts that led you to conclude that evidence of guilt is strong. Ayaw. That is an integral part of the due process clause of the Constitution. You have to be informed. The law must inform you, it must hear you before it condemns you. Dito walang hearing. And the suspension is not even based on strong evidence as provided for in the law. It is based on serious allegations. Allegations. Sinabi na ng ating Korte Suprema, accusation is not synonymous with guilt. Serious allegations? Are you effing kidding me? Etong kasama natin sa SMNI, sinabi ko, oy, rapist ito. That is not a serious allegation. Nasaan ang proof ko? O ito, mamamatay tao ito, murderer. That is a serious allegation. Where is my proof? Ibig mo sabihin, he will have to face the consequences of the allegation just because it is serious? Plus, yung equal protection clause, persons similarly situated must be similarly treated. Di ba yung sa Akbayan, Gabriela? Serious allegations, recruitment para sa insurgency movement, armed insurgency kasi government, pinapatay na pulis sa sundalo, nagre-recruit ka, pati yung recruit na papatay. Hindi mo maseryoso yun? O bakit hindi suspend? The allegations are serious and the allegations were made by agencies of the government such as the NTF, LCAC, and the Office of the Solicitor General. Di ba maseryoso yun? Suspend mo rin. Di ba? O. Yan ang nangyayari. Aside from Duterte Youth, ang daming kapwitan na ginagawa ng ating COMELEC. Ito na lang. Ito, prime example. This good Ito. Maganda to. Papakita natin to. guy beside me. He was ranting and raving about a defect in the process. Yung pagkonekta ng counting machine. Anong ginawa? Instead of addressing the concern, pinagdidimanda. Yung ba attitude ng COMELEC?
kinasuhan, pinadidisbar, pinatatanggal as a certified public accountant, pinapadisqualify pa. Pero, yung sinasabi niyang problema na dapat huwag i-connecta, sinunod ng COMELEC, di ba? Grabe yun, ano. Actually, yan ang nakakapagtaka. Alam mo, sa totoo lang kasi itong Vice Mayor, medyo parang may sapak lang ng konti eh. Yung lalo na yun na ganun-ganun siya ng coke. Medyo, pero may punto siya eh. Talaga may punto siya lagi. Halimbawa na lang doon sa sinasabi niyang wag bubuksan ang internet o ikakabit sa internet yung machine hanggang hindi pa nagtatransmit. 'Di ba? Wag. Bakit? Kasi nga maaring i-hack. Ang ginawa ng COMELEC, kinasuhan ito. Kinasuhan to ng fake news eh. False news. Meron tayo na kasing ganyang batas eh. Ewan ko ba dito sa TRICOM eh. May batas na tayo dyan. So kinasuhan ng COMELEC. Dahil doon, hindi siya pinoproklama ngayon. Pero ito sinasabi nga ni Topacio, simple lang. Sinunod naman nila yung sinabi ni attorney. Si attorney Maligalig. Maligalig kasi itong abogado to. Pero magaling to, pero maligalig lang. Si attorney Maligalig, talagang kinasuhan. Pero sinunod nila yung sinabi ni attorney Maligalig. Kaya nga sinasabi, sandali, akala ko ba fake news? Pero ba't yung sinunod? Yung sinabi ni attorney Maligalig. Sinunod! Anong problema mo, Mr. Garcia? Susundin mo, ba't dinimanda mo? Tama naman pala. That tama. is an explicit admission that he was right. Why is he facing charges? Why is he facing disqualification based on alleged fake news? Bakit ganon? Ito pa. Yeah. Kita nyo kung anong double standard ng matindi rin to. So, ayan pa yung mga ebidensya kung bakit talaga, medyo nakakayanig. Nakakayanig po yung pinagsasabi po nitong George COMELEC chairman, di ba? Si COMELEC chairman George Garcia. Sa Negros Oriental, si Janice Negamo, sapagkat kaalyado ng gobyerno, di ba? Saan ka nakakita? Iniimbestigahan ng Department of Justice yung murder ng asawa. Dapat quasi-judicial yung stand ng DOJ pag preliminary investigation. Iimbitahin mo sa party sa Malacanang yung widow, kasama yung presidente. Ang presidente, alter ego niya yung DOJ. Paano mong papafine si Tebes na walang probable cause? Nakikihalubilo ka doon sa complainant. Etong, tindi niyan. Di ba? Yan yung kaso dati, di ba, ni Governor, yung tungkol kay Digamo. Yung asawa niya, after mamatay, sabi nito sabi ni, si Topacio, nakikiparty sa Malacanang. Tapos nandun din yung, naturalmente, nandun yung presidente, nasa Malacanang eh. Ang presidente may hawak sa DOJ. So definitely, magkakaroon nga naman ng probable cause. Ala naman, si Digamo tsaka si presidente, close. Nagpa-party sila. Tapos kokontrahin ngayon ng DOJ si Digamo. Sasabihin niya walang probable cause. Wag na natin dismiss yan. Hindi niya pwede i-dismiss yun. Siyempre, ni Digamo, dismiss. Party nga ako with the president to party. Nakiki-A siya. Di ba? Doon pa lang, grabe na talaga, wala na mga delikadesa itong nasa gobyerno natin. Grabe talaga. Negros Oriental, baka hindi nyo alam, pero hindi ina-adoption na ng COMELEC. Si Janice Negamo, mayor ng Pamplona, nasa 1st District. Dito medyo na mix-mix lang niya. Hindi po sa 1st District si Mayor Janice. Nasa 2nd District. Tumakbo siyang congressman ng 2nd District. Tumakbo siyang congressman ng 3rd District. Kasi medyo na mix up lang ni yan. Ano ang patunay ko? Eto, pakita ko sa inyo. Ayan. Kinongratulate, nanalo si Janice Digamo bilang 3rd District Congresswoman. Tingnan nyo ito 3rd District ng Congresswoman.
So, ibig sabihin, mga kababayan, kung ikaw ang representante ng 3rd District, naturalmente, you are registered in the 3rd District. Tama, mali? Kasi nga, ikaw ang representante, kumandidato ka eh. Ibig sabihin, nandiyan ka nakatira sa 3rd District. Tama, mali? Yeah. Halimbawa, yung dinisqualify ng COMELEC na kalaban ni Romualdez, anong ginamit doon? Hindi daw siya kasi nakarehistro doon sa distrito ni Romualdez. Kaya siya dinisqualify. Si Janice Digamo, tumakbo, ibig sabihin, ako'y residente ng 3rd District. Kaya ka nakatakbo. Ano ibig sabihin nun? Pinayagan kang maging kandidato dahil nga ikaw ay rehistrado sa 3rd District. Tama, mali? Ito problema. Ano? Saan ba siya mayor? At that time, mayor siya ng Pamplona. Sino yan? Mayor Janice Digamo. Pamplona Mayor. Anong distrito yon? 2nd District. Kasi tinanong ko yan eh. Sa probinsya kasi, ganyan eh. Nakahiwalay 2nd District, iba mayor niyan, iba mayor ng 3rd District. So, iba rin ng congressman. So, ano ibig sabihin? Kaya siya mayor ng 2nd District dahil dyan siya nakatira. Tama, mali? Kaya nga siya mayor eh. Nung nagbigay siya ng Certificate of Candidacy bilang congresswoman, tumatakbo siyang congresswoman itong 2025, siya po ay nagbigay ng candidacy niya bilang representante ng 3rd District. So sinabi niya doon na siya ay 3rd District nakatira. Kung 3rd District ka pala nakatira, bakit ka mayor ng 2nd District? Hindi pwede yun. Parang sinabi mo, Manila, Caloocan. Mayor ako ng Maynila. Halimbawa, si Hani Lacuna. Mayor siya ng Maynila. Bigla siya nagpasa ng, magko-congresswoman ako ng Caloocan. Anong problema doon? Sandali, siya ka baka talaga nakatira? Sa Manila o sa Caloocan? Bakit ka nagpasa ng iyong candidacy sa Caloocan? Ganun kasi ang senaryo nito. So sinasabi ngayon, abay sablay ito mga kababayan. Ito'y lantarang katarantaduhan na nagtataka nga si Topacio, bakit hindi inaksyonan? Sana man lang, kinlaro mo na. Sandali, Mayor Digamo, saan ka ba talaga nakatira? Sa 2nd District o sa 3rd District? Kasi nagbigay ka ng candidacy mo sa 3rd District eh. Ba't ka mayor ng 2nd District? So, ibig sabihin, it's either, dalawa lang yan. Sablay yung DILG. Bakit? Hindi pala siya residente ng 2nd District. Bakit siya ang mayor doon? At hindi siya tinatanggal doon? Or, sablay ang COMELEC. Bakit? Bakit mo tinanggap yung certificate of candidacy niya kahit nasa 2nd District siya nakarehistro? Sino nagsisinungaling? DILG o COMELEC? But ito ay napakalaking issue na dapat niresolba muna. Kasi yun ang sinasabi, sa Duterte Youth may isyung malaki kaya hindi siya pinoclaim. So dapat hindi pinoclaim etong si Digamo. Kasi ang gulo kung ng residente niya nasa 2nd ba o nasa 3rd. Yun obvious na, napaka-obvious na, and yet she was proclaimed as a congresswoman of 3rd District. Bakit itong Duterte Youth hindi? Kasi nga, conflict of interest. Why? Duterte Youth nagsampa ng impeachment kay Marcos. At si Marcos, dati niyang abogado, si Chairman Garcia. Case closed. Gago! Diba? Doon pa lang mga kababayan, ang laki na hong discrepancy nun. Yeah, sus.
Kung ako judge, wala ka na. Kulong ka. You all know that before you can run for Congress in a district, you have to be a resident there for at least 1 year. Oh. Paano yung mayor ng bayan na nasa first district, residente ng second district? O di ba? Ibig mo sabihin, hindi siya residente ng first district, paano siya naging mayor doon? Wala siya ron. May disqualification, inaksyonan ba? Wala. Yun, obvious. Factual. The facts are not disputed. Dinisqualify ba? Hindi. Hindi. Diba? Yan ang problema sa COMELEC. Yan. In closing, the COMELEC should be the agency of the government which was elevated to a constitutional level. Kaya nga, impeachable lang yan eh. May independent, 7-year term. Hindi pwedeng tanggalin. Elevated to the rank of a constitutional body in order for it to be able to accurately ascertain the will of the people. The will of the people. Yan. Because sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. The COMELEC cannot substitute its discretion for the will of the people. Nako! Hindi pwedeng sila nagsasabi ng will. 2 milyon, hindi mo po proklama. Nanalo. Vice Mayor, will of the people, di mo po proklama. Nako! Hindi pwede yun. The spring cannot rise higher than the source. Ang source ng power ng COMELEC is the sovereign will. When you become the obstacle to implementing the sovereign will, ikaw na ang may problema. Hindi na yung taong bayan. So this should serve as a wake-up call to the COMELEC, including the call of the President para mag-resign yung gabinete. I am still skeptical about that move actually, kung talagang sincere. Actually, there is such a credibility gap between the President now and the people na kapag sinabi ni Pangulong Marcos, ngayon ay Biyernes, baka i-fact check mo pa sa Google. Ganon katindi ang credibility gap ng Pangulo. Tignan natin kung sinong ire-retain niya. Tignan natin kung yung mga weaponized na agencies like the Department of Justice, blatant. Yan Department of Justice, na-normalize na niya ng warrantless arrest. Ay, nako, grabe. Hindi lang kay Pangulong Duterte. Abuse of the implementation of a search warrant sa Kingdom of Jesus Christ. Doon sa Teves, Cassandra Leong, inamin in a case that we have. Kino-cross-examine ko yung NBI agent, inamin niya. Walang warrant, walang kopyang warrant, walang pinakitang warrant. Nag-obey sila sa order ng direktor na arestuhin si Cassandra Leong at i-detain ng 5 araw sa NBI without a warrant issued by a court. Ang hawak nila yung detention order ng House of Representatives, in which case it should have been turned over immediately to the House. Anong dahilan nila? Wala doon mapag-turn over. 5 araw, walang tao sa House of Representatives, hindi mo ma-turn over yung tao. That's arbitrary detention. That's a criminal offense. Pero normal na. Tignan natin kung i-retain nila si Boying Remulla na ginawang blunt weapon ng administrasyon for the persecution of its political enemies. Tignan natin. Ayan ang isa pang dapat talaga kung seryoso sa peace offering ko, no, which is I doubt and malabo talaga yan. Hindi ako naniniwala sa yung peace offering na yan. Pisti yan, sa totoo lang. Hindi peace offering yan. Kung talagang gusto nilang peace offering, tanggalin nila yung 2 Remulla. Eto kasama daw ito sa mga nag-usap sa pagpapalipad kay Pangulong Duterte sa daig. Yung 2 Remulla, si Marbil, si Torre, yan po dapat ang talagang tinatanggal. At saka si Anyo. Hindi po sa akin nanggaling yan, ha? Mga kababayan, yan po ay nanggaling mismo sa bibig ni DILG Secretary Remulla. So, sabi niya, kami nag-usap. Sama-sama kaming nag-usap. Kasama si Presidente, ganto. Sa bibig ni Secretary Remulla. So kung seryoso ka talagang dyan sa pistinyawang peace mo, dapat po tanggalin mo yan. Hindi mo na i-retain. Pero malabo. Dahil ako, yung peace offering na yan, yung mga ganyan, yan optics lang.
yan po ay panlabas na pagbabago lang. Yan po ay isang malaking katarantaduhan. Yan po ang totoo, mga kababayan. Huwag na natin pagandahin, pero yan po talaga ang tunay na katarantaduhan sa Pilipinas. Oh, lahat na sinasabi ni Marcos ay budol. Gago! Magsabi ka sa akin, sige, hinahamon ko! Hinahamon ko! Lahat ng mga tanso vlogger. Magbigay kayo ng 3 natupad ni Marcos. With concrete evidence, ha? Na natupad niya sa sinabi niya dati at ginawa niya ngayon. Wala. At ako, magsasabi ako sa iyo ng kasinungalingan ni Marcos. Hindi lang 3, marami. Itong presidente na itong pinakasinungaling na presidente sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. That's the truth. Tanggapin nyo yan. Yan ang pinakasinungaling. Dukdukan ng kasinungalingan itong presidente natin. Ewan ko, presidente nyo pala yan. Depende sa i-retain ng Pangulo, makikita natin yung kanyang sincerity. Tingnan natin kung mariretain si Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, under whose watch self-rated hunger and self-rated poverty soared to record highs. Tingnan natin. Kaya nga mantakin mo ngayon. Eto, kayo mga kababayan na nanunood nito, hindi na ako ha, kayo na magsabi, mas gutom ba kayo ngayon kesa dati? Kayo sumagot. Kung mas gutom kayo ngayon, palpak si Gadon. Siya ang tunay na bobo. Bakit? Hindi niya ma-advise na maayos ang presidente. Poverty siya eh. So ibig sabihin, kung ikaw ay advisor, tungkol dyan sa poverty na yan, hanggang ngayon, lalong nagutom ang mga Pilipino, ibig sabihin yung advice mo ay isang advice ng kabobohan. Kasi, ba't kayo nagutom? Kaya nga, hindi ako ang sasagot. Wag na akong sumagot kasi bias ako eh. Sasabihin nyo, bias ako. Banat ba? Bias ka. At saka hindi ka naman mukhang gutom. Akala nyo lang, gutom ako sa pag-ibig. Gago! Hindi! Totoo. Oh. Kayo sumagot. Mas lalo ba kayo nagutom nung panahon ni Marcos? O mas gutom kayo nung panahon ni Duterte? Kayo sumagot. Sige nga. Oh. Kung sinasabi nyo mas gutom kayo ngayong panahon na to, bobo yung advisor ni Marcos patungkol dyan sa poverty na yan. Tignan natin kung mariretain niya sa agriculture. Na nagkakandaloko-loko yung supply ng basic commodity, which is rice. Tignan natin kung sinong mariretain, kung sinong hindi. Then, we will pass judgment. At pag hindi pa naayos ng Pangulo ito, eto na naman, baka last opportunity na niya to regain whatever shred of credibility he has left. Whatever prestige the Marcos name has left. Tignan natin kung kakayanin niya. I give him the benefit of the doubt, but I doubt the benefit. Thank you. Ay, grabe doon. Benefit of the doubt ay benefit. Ang bihira. Parang nagulo ako doon Hirap talaga ng mga abogado. Minsan magugulo. Biro lang Grabe no mga kababayan. Talagang malupit po itong pangyayari na ito. No? Dito mo makikita talaga na kaya tuloy, pinagdududahan ng taong bayan. Diba? Pinagdududahan ng taong bayan, itong nakaraang eleksyon. Kasi kitang-kita na ho natin, kaliwat kanan po yung masasabi nating issue. Ika nga. Masasabi nating hindi tama na nangyari. Iba't iba yan. Ilang punto yung pinunto ko sa inyo. Ito yung bagong punto ho ni Topacio. Diba? Dito pa lang, ang dami na hong pinunto ni Topacio. So, yan dapat talagang wag natin tantanan at sagutin talaga ni George Garcia. Kasi hindi pa pwedeng gayan-gayan lang Diba? Hindi pa pwedeng gayan-gayan lang, pababayaan na lang. Kaya nga tayo mga kababayan, nananawagan tayo sa mga senador na nanalo. Nananawagan tayo, lalong-lalo na po yung mga Duterte o Duterten na pumasok.
Sabihin na natin, Bato, Senator Bongo, Marcoleta, at Senator Amy. Bakit? Kasi, di ba, pinili nyo rin yan eh. Yung mga ibang Duterte yan eh. So, responsibilidad nila ngayon. Tandaan ninyo, naging chairwoman pa ito ng pagdating sa eleksyon. At si Camille Villar, sisingilin namin kayo ngayon. Inendorso kayo ni VP Sara Duterte. It's time for us na maningil sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, hindi porket Duterte senator ka, ako sisip-sip sa'yo at mananahimik. Hindi. Kahit kaibigan po natin to si Senator Bongo tsaka si Senator Bato. Kahit nakikilala natin yan, sisingilin ko pa rin kayo bilang isang mamamayan. Alam ninyo na hindi tama ang nangyari sa eleksyon. Alam ninyong merong discrepancy sa nangyari sa eleksyon. Gumalaw kayo. Inaasahan namin kayo. Huwag po kayo manahimik porket nanalo po kayo. Dahil magagalit ang taong bayan sa inyo. Kay Senator Marcoleta, inakusahan mo before si COMELEC chairman ng may offshore account. As a matter of fact, nagsagutan pa nga kayo. I think nagdemanda pa ata to si Chairman Garcia. Meron kayong akusasyon. Ngayon ang pagkakataon bilang senador, na dinggin mo kung talaga bagang nagkaroon ng dayaan itong nakaraang eleksyon. Ito ang pagkakataon mong umangat, Senator Marcoleta. As a matter of fact, people voted for you because you were somehow has the yung image ni Senator Miriam Defensor bilang matapang, matalino, at higit sa lahat hindi nai-impluwensyahan. Ngayon, ipakita nyo ito, Senator Marcoleta. Kami believe sa inyo. Ako, believe akong personal sa inyo. Sa tapang na pinakita nyo sa kamera. That's why we supported dito sa pagkakataon nitong 2025 election. We supported you wholeheartedly. KOJC supported you. And you know that, Senator Marcoleta. Todo ang suporta sa'yo ng KOJC. As a matter of fact, isinama ka sa lahat ng poster. Sinuportahan ka. Hindi lamang po KOJC. Taong bayan ang sumuporta sa inyo. That's why we are expecting you to be our voice in the Senate. Kasi aminin na natin mga kababayan, and this is not a mistake. Alam naman natin pagdating sa hearing si Bato, si Senator Bongo, medyo hindi kasi po abogado, medyo lang sila, medyo alam mo yon, mabait. Hindi sila masyadong kumpronta. Di ba? Hindi nila personalidad yon. Wala namang problema eh. Kasi kung lahat kumpronta lang ng kumpronta, may kanya-kanya silang gift eh. May kanya-kanya silang lakas. Halimbawa, si Senator Bongo, he never stops. Talagang pag sinabi mong sipag, ay wala. Sabi nga ng kaibigan ko na talagang alam ang galawan ni Senator Bongo, kung gusto mong mamatay, maging staff ka ni Senator Bongo. Kasi walang pahinga daw yun. Talagang walang pahinga. Which is nakikita natin eh. Yung habang yung ibang mga senador nagbabakasyon ngayon kasi sa June pa ang simula, siya nagtatrabaho na. Eto si Senator Bongo, ang masasabi kong pagdating sa trabaho, saludo ko. Saludo talaga ako. Taas kamay ko sa'yo. Ikaw ang talagang simbolo ng isang taong sobrang sipag. Wala nang sisipag pa kay Senator Bongo. Sigurado tayo. Diba? Pero, hindi niya gift yung makipag-argue ng tapatan. We know that. Diba? Alam natin yan. Tanggap natin yan bilang mga Duterte supporter. Hindi siya yung tipong ganun. Yeah? Kasi hindi niya gift yun. It's okay. Walang problema. Pero si Marcoleta, yan ang nagustuhan natin sa kanya. Kaya nga natin gusto siya kasi sa Congress talagang kinain siya. Alam mo yun? Mga daming doon, mga wolf, di ba? Talagang
pinaligiran siya pero siya laban. Hindi siya nagpasindak. Kahit mga komunista na yung mga kalaban niya doon. Kahit dating mga tirador ng NPA. O, di ba? Talagang laban kung laban. Matibay ito si Marcoleta. That's why we are expecting you, Senator Marcoleta, to do something about this election. At ikaw naman ang unang nag-akusa kay George Garcia. Therefore, follow up mo yun. Not because you won, titigil ka na. Ako naniniwala ako hindi mo gagawin yun. Kasi it's a suicide sa political career mo. Dahil kilala ka bilang matapang at matalinong abogado. Kaya I know and we know na ipaglalaban mo itong katiwalian sa 2025 election. Ha? Aabangan namin yan at babantayan ng bawat Pilipino yan. Ha, Senator Marcoleta?